Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love, tunghayan na po natin ang huling bahagi. Tatalikod na sana si Lena nang biglang bumukas ang elevator at iniluwa na yun ang taong hinahanap niya. Mukha itong nagulat nang makita siya. Pero iyon lang talaga ang emosyong bumalatay sa mukha nito. Gulat. Ni hindi yata na-excite na sa wakas nagkita na sila. Samantalang siya halos mabingi sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Looking for someone? Malamig na tanong ni Ken na makabawi sa pagkagulat. It seemed that he was not happy seeing her again. Yes, ang sabi ni tatay, hinihintay mo siya kaya pumunta ako dito para makita ka. Pag-amin ni Lena. Tapos na ba kayo mag-usap? Nagmamadali kasi ako eh. May meeting pa ako sa Tagaytay. Malamig nitong sabi. Aray, oo, dismayado niyan sagot. Pero ano bang iniisip niya? Tao si Ken at napapagod to. Ito ang gumawa ng paraan para lumaban sila noon. At alam niyang kahit noong iwan niya ang lalaki, ay desidido pa rin itong gawin iyon. Pero siya ang naunang sumuko. Hindi masisisi ni Lena si Ken kung napagod rin magmahal. Kung mayroon mang unfair sa kanilang dalawa, siya yon. Tatawagin ko na siya. Nagmamadali ka pala. Sabi niya sa tumalikod. If you want to catch up, let's meet some other time. Sabi ni Ken na kahit papaano ay nakapagbigay ng pag-asa sa kanyang puso. Ngumiti si Lena. Hindi naman siya nakikita nito. Sure. Tinawag niya na ang tatay niya at sinabing naghihintay na si Ken at nagmamadali ang huli. That man was always on the rush. Iba na talaga kapag may naghihintay. Napapailing na sabi ng tatay niya. May naghihintay? Gulat niya ang tanong. Yes, si Bea. Napakagandang bata. Hindi alam ni Lena ang sasabihin. May girlfriend na si Ken? Sige na anak, aalis na ako. Sa susunod ipapakilala kita kay Bea. Nakangiting paalam ng tatay niya. Wag tay, please. Maawa ka sa puso ko. Sige po, plastic niyang sagot. Masaya ako para sa atin anak. Sincero nitong sabi bago siya niyakap. Ako rin naman po. Babawiin ko ang lahat ng nawalang panahon. Pangako. Tumangulang siya. Humalik siya sa pisngi ng tatay niya bago ito umalis. Masaya naman na nakapagpatawaran na sila pero para pa rin siyang namatayan. Well, her heart just died. Na makita ni Lena si Ken, alam niyang naramdaman niyang ito pa rin talaga. From the very beginning, it was him who had her heart. Once upon a time, he gave him his but she broke it. At kung may ilang babae nang humilom, siya rin ang may kasalanan. No one would mend his heart if she didn't break it in the first place. I'm late and I'm sorry. Mangiyak-ngiyak na niyang sabi sa sarili. Tinawagan na lang ni Lena ang ina para kahit papaano ay may makausap siya. Ikinwento niya rito ang naging pag-uusap nila ng tatay niya. Natuwa ang kanyang nanay. Tanong ito ng tanong. Ang hindi niya lang ikinuwento ay ang muli nilang pagkikita ni Ken. Ayaw niyang i-share ang heartache niya. Are you waiting for a call or something? Kunot noo ang tanong ni Kathy sa kanya. Dinalaw siya nito sa restaurant dahil wala raw itong magawa. Her friend was busy preparing for her wedding. Ang araw na iyon lang daw ang pahinga nito kaya naisipan niyang puntahan. No, mabilis na tanggi ni Lena. Sinamahan niya pa ito ng pag-iling. Bakit? Tingin ka ng tingin sa cellphone mo. Tapos parang lumalagpas sa akin yung tingin mo. Tell me, what's wrong? Lena cleared her throat. Wala. You're just thinking too much. Anyway, may kilala ka bang Bea? Bea? Yeah, she's... Kathy, wait lang ha. May i-check lang ako sa kitchen. Oh, she did not want to hear. Gusto niya lang ma-confirm na nag-e-exist talaga ang Bea na yon. Pagbalik ni Lena, may bit na siyang strawberry cheesecake. This is a free dessert for my bride-to-be friend. Nakangiti niyang sabi. Oh, ang sweet mo ngayon. Dati pa kaya, ngayon mo lang na-realize. Nagbiruan pa sila nang matigilan si Lena. Nakita niya si Ken na papasok sa restaurant niya. He looked breathtaking with his aviator shades, but he looked more dazzling when he took it off. She always loved his eyes. Sayang lang at ang lamig na ng tingin sa kanya ng mga matang iyon. Ken, bati niya. She cleared her throat. Parang may bara na naman iyon. Hoy, Ken! Nakangiting bati ni Kathy. Hinitian ni Ken ang kaibigan niya. Lena rolled her eyes. Halatang-halatang bitter pa rin si Ken sa kanya dahil hindi pa siya nito kayang plastikan man lang. Hi, Kathy.
Nice to see you here. What are you doing here? Inis sa tanong ni Lena. Papa asked me to fetch you. Nagpahanda siya ng dinner sa bahay para sa pagbalik mo. Sabi nito, naglaho na ang ngiti sa mga labi. Ngayon na? Kung okay lang sa'yo. Sige na Lena, ako na muna ang bahala rito sa resto mo. Sabi ni Kathy. Sure ka? Oo naman, sige na. Sumama si Lena kay Ken at ng kotse nito ang ginamit nila. Nandoon si Ma'am Fe? Alam niya ba ang tungkol sa dinner na to? Tanong niya habang nasa biyahe sila. Yes, matipid nitong sagot. Gusto niyang angilan si Ken pero nagtimpi siya. Pagdating sa bahay ng mga Padilla, si Dave ang unang sumalubong sa kanya. It was nice seeing you again after 5 long years, Lena. Sinabi mo pa. Ang sabi nila nag-asawa ka na. Totoo ba yon? Yeah, may anak na rin ako. A 2-year-old bright little kid. Pagmamalaki nito. Where's your wife? Nakangiting tanong ni Lena. Eto na, sabi ni Dave saka lumingon sa bandang kaliwa. Papalapit sa kanilang isang mestisang babae. Maganda ito pero hindi matangkad. This is Bia, my wife. Ipinakilala siya ni Dave sa asawa nito. I am pleased to meet my husband's sister. Gosh, I've been wanting to meet you a long time ago. I'm glad you're back. Feeling ko magkakasundo tayo. Nakangiting sabi ni Via. She's a chef too. Siya na ngayon ang may hawak ng Padillas. Sabi ni Dave. Oh, gulat niyang sabi. Magkakasundo nga tayo. Nasaan pala ang anak niyo? Nasa Commodore kasama sina mama at papa. Sagot ni Dave. Are you sure your mom will welcome me here? Nag-aalala niyang tanong. Of course. Nakangiti nitong sagot. Sumunod si Lena sa mag-asawa papunta sa Commodore. Nagulat siya sa isang nakangiting si Ma'am Fe Padilla ang humarap sa kanya. Nilapitan siya nito at hinalikan sa pisngi. Before we have dinner, can we talk privately? Sure. Niyaya siya nito sa likod bahay. Nakita niya tuloy ang dati nilang bahay. Kahit may masakit na pangyayari sa buhay niya na nangyari noon, namimiss pa rin niya. Doon na siya lumaki at doon natutong mangarap. Lena, I want to apologize for all the things I've done. Sorry kung nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Kung may nasabi ako masakit. Naiintindihan ko po yun. Kung may nadihado man sa sitwasyon, kayo po yun. May karapatan kayong magalit. Nakakaintindi niyang sabi. Pero hindi pa rin ako dapat na nagalit sa'yo kasi wala kang kasalanan. I just want you to know that I am accepting you in this family. Ayoko nang manatili sa nakaraan, Lena. Dahil lalo lang ako nasasaktan. Sabi nito na naluluha. Naaawa siya kay Ma'am Fe sa totoo lang. Kailangan po kasi talagang matuto muna magpatawad bago tuluyang maging masaya. That's true. And I'm glad you forgave your father. And I want you to tell Clara that I have forgiven her. Totoo, wala akong kaplastikan. When the truth slapped me, I realized how bad of a wife I was. Ang dami kong pagkukulang kaya paanong hindi naghanap ng iba yung asawa ko. Ilang buwan pagkatapos ninyong umalis, bumalik ang samahan namin ni Nante. Matagal na panahon na kaming umaarte na lang na na-inlove pa sa harap ng maraming tao. At nung malaman at tanggapin namin ang pagkukulang ng bawat isa, doon lang kami nagbalik sa dati at naging masaya. Matutuwa si Nanay Tita. Am I allowed to call you that? Nakangiting tanong ni Lena. Of course. You can even call me Mama if you want. Sabi nito na may ngiti sa mga labi. Napuno ng tawa ang kanyang puso. Niyakap niya ito. Thank you. You don't know how much this means to me. Same here, Iha. Let's go and eat. Baka gutom na sila. Ngiti ang isinalubong sa kanila ng mga tao naghihintay sa Commodore. Before we eat, Iha, I want you to meet Bea. Sabi ng kanyang tatay. Kumunot ang noo ni Lena. Ang Bea na itinuro ng tatay niya ay isang napakagandang bata na kamukha ni Via. Napalunok siya. Napahiya sa sarili. Na makabawi nilapitan niya ang bata. Hi little girl, I'm your tita Lena. Pagpapakilala niya sa sarili. I know po, cute nitong sabi. Mamaya na kayo magbanding na magtiyahin, nagugutom na ako. Saway ni Dave. Kumain muna tayo. Ang pwestong nakalaan sa kanya ay napapagitnaan ni Tita Fe at ni Ken. Hindi na lang niya inintindi ang lalaki para makakain siya ng maayos. Naging masaya ang hapunan. Nakakatuwa ang kwento ng lahat. Pinagkwento rin siya ng mga ito sa naging experience niya sa barko. Pagkatapos kumain, nagtipon-tipon sa likod bahay ang lahat para magkape at mag-dessert. Bakit hindi pa kayo magkausap? Tanong ni Dave. Ha? Kayo ni Kuya? Bakit hindi pa kayo mag-usap?
Ano pa bang hinihintay nyo? Pasko? Bagong taon? Oo nga mga anak, pag-usapan nyo na yan. Alam ninyo, naguguluhan tanong ni Lena. Oo naman, natatawang sagot ni Fe. Aalis muna kami para makapag-usap na kayo. Naiwan silang dalawa ni Ken pero wala ring nagsalita agad. I'm sorry, simula niya. Pagkatapos mo akong iwan ng ganun lang, yan lang yung maririnig ko sa'yo. Sa wakas ay nagka-emosyon din ang boses nito habang nakikipag-usap sa kanya. Kaya lang panunumbat ang emosyong iyon. Magulo ang utak ko nun, giit niya. Ako ba hindi? Pero kahit gaano kagulo yung isip ko, ang mundo ko, natin, hindi kailanman nagulo ang damdamin ko sa'yo. I'm always sure that I love you. At hindi ang mga isyu sa buhay natin ang makapagpapaalis nyon. Kahit gaano kagulo, sigurado pa rin akong gusto kong ipaglaban ka. Pero ano ginawa mo? Iniwan mo ako sa ere. Iniwan mo akong mag-isa. Huminga ng malalim si Lena dahil nagsasabi ng totoo si Ken. Napayuko na lang siya. Sorry, duwag ako eh. Imbis na harapin yung problema, tumakbo ako. Pati ikaw tinakbuhan ko. Pero Ken, maniwala ka. Hindi rin yun naging madali para sa akin. Hindi madaling iwan ang taong mahal mo. Pero wala na akong maisip na paraan noon pa man. Sana mapatawad mo ako, Ken. Napatawad mo ang mga magulang sa nagawa nila sa'yo. Kaya ko rin yung gawin at patawarin ka. Pero itatanong muna ako sa'yo. Ano yun? Isa ba ako sa mga dahilan ng pagbabalik mo? Oo, umaasa pa rin ako na kahit walang tayong communication, buhay pa rin yung pangako natin sa isa't isa. Ang sabi ko, di ba tutuparin ko lang muna yung mga pangarap ko? Okay na, nabubuo na lahat. Ikaw na lang ang kulang. Naiiyak niyang sabi. Good. Naiinip na rin ako sa paghihintay eh. Nangumiti si Ken para naglaho lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. You waited for me? Lagi. Araw-araw. Somewhere in my heart I know that you'll return to me. Agad na yumakap si Lena kay Ken. Umiyak siya sa dibdib nito at sa pagkakataong yon, luha na iyon ang kaligayahan. Hindi na ako aalis ulit tulad ng pangako ko sa iyo noon. Hindi na rin ako papayag, Lena. Bulong nito. Ilang saglit pa lumayo siya ng bahagya, bagaman ang mga braso nito ay nasa bewang pa rin niya. Papayag kaya sila sa pagkakaroon ng relasyon ng pagitan natin dalawa? Oo naman, kinausap ko na sila. Alam nilang hinihintay lang kita. Kapag hindi sila pumayag, itatakas kita. Wala nang kahit na ano makapipigil sa atin, Lena. Mahal kita, Ken. Alam mo na yun, hindi ba? But I don't mind hearing it every day. Nakangiting sabi ni Ken, saka inilapit ang mukha sa mukha niya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Ang tamis niyon. Walang sinabi ang cake na kinain nila kanina. That kiss for her surprise for all the trials she survived at the sea. Ang yakap nito ang finish line. After that gentle, breathtaking kiss, Ken hugged her again tighter. Mahal na mahal kita, Lena. Salamat at bumalik ka. Salamat din at hindi nagtagal yung pagtatampo mo. Matitiis ba kita? Natatawang sabi ni Ken. He kissed her on the forehead. Mukhang na-miss nga siya nito ng sobra. Lovebirds, pwede na kayong maistorbo? Si Dave iyon. What? Paangil na tanong ni Ken. I just want to return this to you, kuya. Nakangiwi nitong sabi saka may inabot na papel. Nambuklatin ni Ken ang papel. Nabigla si Lena. Iyon ang sulat niya para sa kanyang soulmate. Bakit nasa iyo to? Ang tagal nitong nawala ah. Nagtatakang tanong ni Ken kay Dave. Kinuha ko yan sa kwarto mo. Narinig ko kasi sina Lena at Kathy noon na nag-uusap. They made a ritual to find their soulmates. May sulat daw tapos nakita ko. Nakita ko yan sa kwarto mo. Na-recognize ko agad yung penmanship ni Lena kaya nagpanggap ako ang nakapulot ng papel na yan para isipin niyang ako yung soulmate niya. Pero wala eh, hindi effective. Sabi nito na tumawa pa. Ibinalik ko yan sa kanya bago siya umalis at iniwan naman niya sa bahay nila. Nakuha ko uli at nagpa siya akong itago muna. Ibabalik ko sa inyo kapag magkasama na kayong dalawa. At ito na yata yung panahong hinihintay ko. Sira ulo ka. Akman sasapakin ni Lena si Dave pero pinigilan siya ni Ken. Hayaan mo na at hindi naman effective. Baka kahit noon pang hindi natin alam ang totoo, alam na ng puso mo na kapatid mo si Dave. At baka ang nararamdaman ko sa'yo, sisterly love lang na ipinagkamali ko bilang romantic. Singit ni Dave. Pero pinaaalala ko pa rin. Ako, sa papel na yan. Gigil niyang sabi. Sorry na, natatawang sabi ni Dave. Sorry ka dyan. Lena,
Habayaan mo na. Natatawang saway ni Ken. Binalingan nito si Dave. Sige na, iwan mo na kami. Baka ako ang mambugbog sa'yo kapag hindi ka pa umalis. Tatawa-tawang iniwan sila ni Dave. Abnormal ka talaga. Napapailing na sabi ni Lena habang tinitingnan ang papalayong si Dave. Pero teka, ikaw talaga nakakuha nito? Oo, matagal na. That was 10 years ago. I was 18 when I did this. I brought this and I thought this was stupid. Pero akalaan mong totoo pala. Cause you found me. Ngumiti si Ken. I love you. And I love you too. Muli siyang hinalikan ni Ken. Wala nang mas sasaya pa sa kanya sa gabing iyon na sandamakmak ang bituin sa kalangitan. Hindi na nagdadamot ang langit. Ibinigay na rin sa kanya pati ang pag-ibig na matagal niya nang gustong makuha. Pero hindi pa yun ang happy ending nilang dalawa. Iyon pa lamang ang simula ng daan nila patungo sa habang buhay.